Magampo ta magson. Ginoo, lalom og dili sayon sabton ang imong mga pulong tungod kay masabtan lamang ni sa espirituhanon nimong mga katawhan. Hindi mi takos Ginoong Dios among gibati ang among pagkamakasala. Pero nagduol mi nga dunay kaisog sa trono sa grasya dili tungod kay angayan mi kun dili tungod among gituohan nga lalom ang imong kaluoy nga nahimong posible pinagi sa imong pagpakamatay sa kalbaryo sa cross. Nagampo mi Ginoong Dios nga palihog tagay gahom ang pulong among pagatun-an. Istoryaha ang kada membro nining iglesyaha nga naa dinhi karon. Tungod kay naghandom mi Ginoo nga mas makaila pa mi nimo. Ug among mabatnan ang kadasig sa diha nga among mailhan kung unsa ka maayo ug may gugmaon ang Ginoo nga among ginalagaran. Punas balang espiritu ang kaning dapit nga among nahimutangan karon. And tabangi mi nga makakita og meaning sa tanang discussion, sa tanang pagtuon, ug sa tanan namong ginabuhat nining among assembly, nining among panagtigom, nining adlaw ipapahulay. Salamat sa gugma ug kasiguraduhan nga among nakabot pinagi kang Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong buntag ug happy Sabbath mga igsoon. Dugay biya ko mo magwali basta hinay mo manubag. Happy Sabbath. Hindi kita mo ganahan og dugay nga wali, no? Lisod ay mo wali. Nakawali naman ko diri atong niagi pero karon ako na-realize na lisod kayo mawali sa inyong simbahan. Kay duha man kabog imong walihan. Na naguna-una ko nga balikon ra na ako akong wali pero itong mga tao diri sa tubangan gayna naara man gyapon to sila. So sig ma-memorize na nila akong istorya ba. Nagpastor ko sa Butuan, Elder Gono, junior district pastor. Dili ako ang district pastor gyud, junior. Walimig patay uban ng mga kaigsunan. Inan ko sa mga kaigsunan nga, Pastor, ganahan minimo kay dili balik-balik imong wali. Tung pastor manggod namo diri sa una. Memorize na mo ilang iyang wali gikag sunugdanan hantod katapusan. Kung himantayon gid ning mga kaigsunan. So di gid pwede na baliko ng wali. So nagampo gid ko nga tagaan ko sa Ginoo kaalam nga dili mabalik ang wali. Gagay na tong sa first batch ako silang gingnan nga sumala sa sugilanon sa eksperyensya ni Pedro nga iyang gilimod si Ginoong Hesus katulo. Despite sa iyang will, ingon siya na, Ginoo, bisag mamatay pa ko uban nimo, di gyud ko molimod. Pero namalikas pa siya. Iya pang gitunglo si Kristo. Sa diha nga nadunggan ni Kristo ang iyang paglimod, nasakitan si Kristo, pero akong gi-emphasize kagay na sa first batch na wala nasuko o wala nagdumot si Kristo. Di siya nasuko sa mga naluya. Di siya suko sa dunay mga kapakyasan ng limbasog pero dunay kapakyasan ng mga kaigsunan. Wa siya nasuko. Unya tungod kay dili siya suko, nag-imbitar siya nga moduol taniya with honesty because he is not angry. But this part, don't be surprised ako mong inandaan nga ang title aning mensahe sa second batch is not dili siya in contradiction sa akong gisulti sa first batch. Because I'm excited to present to you a message entitled When God Gets Angry. Establish kaganina that God is not angry with us. Dili sa tong kapakyasan, dili sa tong kulayohon. Especially sa nang limbasog na sakitan ng mga kaigsunan. Adunay mga kaigsunan moingon nga
Di lang sa ako mosimba kay medyo sakit man kayong gihimo sa kuha sa akong kaigsunan. Pero usahay magilty ta kay naguna-una ta nga kung di ta kasimba, God will be angry with us. Kung mapakyas ta, masuko ng Ginoo nato, mangusahay na ta mo, usahay maglisod na ta mo worship. Usahay maglisod na ta mo ampo because we think that God is angry with us. Di nato ma-blame. Kaya ang kining angry Jesus, angry God, mo ni siya ginatudlo sa una, sa tuwa, sa bata pa ta. Gamay pa kumaigsoon, pero tigin akong badlungon na. Badlungon gani gyapon sa Hyron, pero sa una gyud, badlungon gyud. Munon di kay ko ganahan og Sabado kay og Sabado, sige kag kung magdula ka, sige kag badlungon. Of course, ato maginang badlungon. Pero ang pagbadlong sa una sa itong mga ginikanan, ingnon man nato na, ay sige, dagan, masuko si Jesus, masuko si Jesus. Atong gina-incalculate sa hunahuna sa mga bata na dili mag-behave kay suko si Jesus. Mong nanaggo ta, nga doon natay guilt perminti, nga kung maghimo tag, maayo, kung mapakyas ta, suko na si Jesus nato, mong maulaw na ta mo ampo, ug maulaw na ta mo duol sa Ginoo. Imbes nga kung mapakyas ta, mo duol ta, kay napakyas ta, mo palayo na noon ta, tuhon kay napakyas ta, kay lagi, ang gitudlo nato, magbuutan ka, or else, masuko si Jesus. Mong I established sa first batch, that God is not angry with failing Christians. He gives grace. Naghatag siya grasya sa mapakyas ng mga tumuluo, mga magtotoo. But this part, importante po na ato ang masabtan that God gets angry. It's very clear in the Bible. So, I'm excited to bring you to study. Mas ma-appreciate ninyo maigsoon kung inyong ablihan ninyong Biblia. Because the Bible is eternal. And dili ako lang ang adunay capacity to understand. When pag magwali gani ang mga bisan kinsa nga magwali maigsoon, double blessing ang madawat sa mga kaigsunan nga naminaw sila and nagbasa pa jud sila. Munang ako mong encourage nga, don't just listen. Open your Bible. This is why we are here. Na special nga panlangin ninyo kay naamoy masabtan nga wala na ako nasabtan. Ang Bible nag-ingon, John chapter 2, starting with verse 13. The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. Ang kaning Passover, mao ni ang pinaka most awaited na event sa kinabuhi sa mga Hudiyo. Kung ato aning i-adapt siguro sa panahon karon Congress ni MVC. Nga daghan ang mga tao, daghan ang mga Hudiyo, gikan sa naglain-lain nga lugar, mangadto sa Jerusalem, mosaka sa Jerusalem, went up. Literally maigsoon ang Jerusalem, mura mo kunig MVC, hili ba? Nasa bungtod. Sumuadto sila sa Jerusalem, tungod kay ang kining Passover nga time, mao ni ang time of sacrifices. Mao ning time na mapasaylo sila mga sala. And this is a prideful celebration. I say prideful, kay ila ang nadumduman kung giunsa sila pag-preserve sa Ginoo while namatay ang mga firstborn sa Egypt, wala ginoy namatay bisan usa nga Israelite. Yun sila, God is in favor sa tuwa. Pabor ng Ginoo nato, kita ang pinakapalangga nga nasod, kita ang pinakapalangga nga katawhan. So they celebrate Passover with pride. Ang nahitabo maigsoon nga imbis ang Passover magpunto magdala nila kang Jesus Christ, nagpalayo na noon nila sa essence kang Jesus. Basin na doon mga panahon mga igsoon nga ang ato mga religious ceremonies, imbis nga magduol ka nato kang Jesus, nagpalayo na noon nato tungod sa tuang garbo na special ta, tungod kay Adventista ta. Muna nahitabo sa mga Jews. And Jesus went up to Jerusalem. Verse 14, nagyon ang Biblia. In the temple, what is expected in the temple is worship. Ang makasasala, magdala og halad, unya siya gyud mismo personal, one-on-one encounter
with the priest nga mao'y representative sa Ginoo. Inana ang worship maigsoon. Worship, dili nato i-define ang worship as corporate because worship is personal. Okay? So, doon lang mga sala and mao ni ang gi-expect ni Jesus nga makita dito sa temple. Those who were selling oxen, pag-abot niya dito, nakita niya, he found those who were selling oxen and sheep and pigeons and money changers sitting there. Dili pagsimba, dili pangayog pasaylo, dili connection sa Ginoo ang nakita ni Jesus Christ. Iyang nakita, negosyo. But more than that, dili lang to negosyo. There were abuses. Naay-abuse, naay-pandagmal, naay-pandaog-daog. Kabalo mo nga no? Tungod kay, ang mga pobre, ang mga katauhan, ang mga Israelites, ang ilang handom nga makahalad yun sila gikan Passover, and they believe nga kung dili sila makahalad, dili mapasaylo ang ilang mga sala. Kinahanglan sila mulakaw og 1 week travel, usa ka semanang binaklayay. Unya pag-abot nila, bisag maumao na lang ang ilang kwarta or maumao gyud gitiguman nila ang ilang halad, na mga instances nga pag-abot nila, dili dawaton sa pari ang halad. Kay without blemish man ang offering dapat. Pagkita sa pari, dili ni madawat, palit na lang ang bag-o. So naay baligya dito, kilid sa temple, sa courtyard, naay baligya. Pero ang katong halad, nga dili madawat, kuhaon to siya sa pari, unya pag makalakaw na itong makasala, makahalad na siya, ibaligya niya sa uban. Ang mga pobre, nga luoy kayo, muna-muna na lang, halos wa na'y makaon, naningkamot nga makapalit og halad para mapasaylo ang ilang sala, nga pag-abot dito, ingnon pagid sila nga dili madawat ang imong halad. This is what was happening sa templo. Pagkakita ni Ginoong Hesus, Bible nagingon, and making a whip of cords. Sa Bisaya pa, naghimo siya latigo. Rula niya gipang latigo ang mga tao. Ang katong latigo na imo tong symbol of authority. And sa, he drove. Wala niya gihangyo. Wala na yun sa Ginoong Hesus nga, pwede na dili lang mo diri. He drove. Iyang gipahawa. He drove them out, all of them out of the temple. Apil ang ilang sheep, ang oxen. Ug sa iyang gipangyabo ang mga coins of the money changers. Ang mga in charge dito, ang mga negosyanto sa templo, di man gud nila dawaton ang kaning coins nga naay naong ni Caesar. So dapat magbabaylo ka og kanang currency sa Israel. Unya kung magbabaylo ka, of course madidakan. Ang mga pobre nga mao na to ilang kwarta, makulangan pa gyud. So, naghimo si Kristo latigo, gipapagawas niya ang mga tao, gipang yabo niya ang katong mga kwarta, and yun ang last part ingon, and he overturned the tables. Sa Bisaya pa ni Maigson, ang hagis, gipang tumba, gitang pantikwang ni Ginoong Hesus ang mga lamisa, nanagan sa gawas ang katong mga negosyante. If you look at this very carefully, Maigsoon, we can see that God is indeed angry. So, ko gyud ang Ginoo. The Bible says, and he told those who sold pigeons, take these things away. Do not make my father's house a house of trade. Now, ang kaning house of trade din ang word ani is emporion. Nagikan na tong word nga emporium. Kanang merkado. Nga diha ang tag-as og presyo, diha ang panikas, mao na igakitabo. Yun ni Ginoong Hesus nga, ayaw ni himuan ninyo ang lugar, nga lugar sa pagpanikas ug lugar sa injustice, balay ni sa akong amahan. Notice very carefully, wala tong slides, no? Notice very carefully, maigsoon, nga kung tan-aw nato ang chapter 2, verse 13 to 15, atong makita diha ang kini nga mga words. Una, he made whip of cords, nagimo siya glatigo. Ikaduha,
iyang gipalakaw, iyang gipalayas ang katong mga nagnegosyo, ikatulo, iyang gipangtuwang ang mga lamisa, ikaupat, iyang gipangkasukan ang mga tao nga nandito. On if we, ang ato yung pamalandungan, ang kining nga mga words, we know that Jesus was angry. Suko si Jesus. Murag gini nga part, murag kinahanglan dyan ni share slides. Ha? Jesus was angry. And it is important nga this will be emphasized. Because in the face of injustice, in the face of mga panikas, in the face of the pain, sa kasakit sa mga pobre, Jesus cannot stay silent. Kinahanglan atong dawaton that when we, although we believe, we see Jesus as a loving Jesus, as a merciful Savior, gracious companion, that is Jesus. But in the face of injustices, basta nanagani injustisya, nanagani panglimbong, nanagani kasakit, nanagani pang BI, bisan asa, sulod or gawa sa iglesia, Jesus is angry. Masuko sa Ginoong Hesus, unfortunate, as much as gusto gyud ko, muingon, and I hope that I can say, kanang ginaingon sa uban nga, wala na din wala na sa Adventist Church. Unfortunately, maigsoon, if I'll be honest, naa sa Adventist Church. Hadlok lang ta to talk about it. Tungod kay, we are so afraid nga mamantsahan ang reputasyon sa simbahan. So we deny that it exists. Ato na lang ginatago-tago na, wala man na, dahil atong ginayin natong kagalingon nga, wala na sa simbahan. But how did I know? I am working in Adventist Mental Health Association sa Northeastern Mindanao Mission until now connected ko. And we were visiting churches. Nagapambisita may mga simbahan. I'm sorry, this is live yan, pero I have to say this. In one of the churches nga among nabisitahan, mga minahal ko mga igsunan, I think this is not unique to Adventist Church. Makasasala og sinful ang kalibutan, hitabo ni sa tanan. Na usa ka batan-on didto, nagdisiplina siya sa church. Sige siya gilak because she was traumatized. Grabe ang trauma. Kita yun na mo. Yan sala. Nisumbong siya nga she was sexually abused by an elder. Unsay action? Siyang gidisiplina. Limbawat akong balibo ba? Muna ngayon ko nga, I hope I can say that this is not in our church. Handom jud ko na mo ingon na, ay, kapag mo kabala ka maigsoon, wala na dira sa tuwa. And I tell you, this is not isolated case. We have been confronted with this same situation time and time again. But let me tell you something. In the face of all these things happening, I would say that Jesus is angry. And I'm not only saying this. Ingon Ellen White, kuya gani mas bugat ang gingon Ellen White. And he beholds the sin. Nakita ni Jesus ang kahimtang. With, unsa daw? He behold the sin with indignation. Indignation ang lalom nga English sa grabe nga kasuko. Authority and power expressed in His countenance. Suko si Jesus Christ naglantaw. Suko si Jesus Christ in justice. Suko si Jesus Christ sa mga pagpanlimbong. Suko si Jesus Christ sa willful nga pagpakasala. Ingon ni Turner, sa iyang libro, ingon siya, it was surely the blazing anger of the selfless Christ rather than the weapon which He carried, which really cleared the temple courts, its noisy mottling throng.
the blazing anger of Jesus Christ. So, yun si Jesus. We can't deny it. And if we take note, wala nasuko si Jesus sungod kay nagundang silang simba. They were still worshiping and they even proud of their worship. Dili suko si Jesus Christ tungod kay wala na sila naghatag offering. They were still giving offering. Bisan ang dahon sa ilang utan ilang gina-offeringan. It's not because they stopped singing, kusog kay gyapon sila mo kanta. It's not because they stopped gathering, magsigi kay gyapon sila fellowship. That was not the problem sa Israel, sa temple at this time. What angers Jesus is this. Basahin niyo atong basahog maayo ni. Ayon Ellen White, there came to the feast those who were suffering, those who were in want and distress. The blind, the lame, the deaf were there. Some were brought on beds. Many came who were too poor to purchase humblest offering for the Lord, too poor even to buy food with which to satisfy their hunger. The poor, the sick, the dying made their vain plea for favor. Their suffering awakened no piety in the hearts of the priest. So nakakasuko ka Jesus? Ang nakasuko sa Jesus maigsoon, dili tungod kay wala na sila nagkanta. As what I said, kanta pa sila, simba pa sila, offering pa sila. Ang nakapasuko kan Jesus Christ was because ang mga pobre dito nga naghangyo nila na pwede ba nga dili na lang kuhaan ng ilang kwarta para makapalit sila og dove. Kay dove mo na pinakabarato o mo na accepted na offering sa mga pobre. Pero gibalibaran sila sa mga pari. Wala hangyo ni. Di sila kapalit. They were suffering. Nag-anto sila mga kaigsunan, pero ingon din in the hearts of the priest, it awakened, ang ilang situation, it awakened no piety. Why kaluoy? Padayon sa Ellen White, ingon siya, as Jesus came into the temple, He took into the whole scene. He saw the unfair transactions. He saw the stress of the poor, who thought that without shedding of blood, there would be no forgiveness of their sins. He saw the outer court of his temple converted into a place of unholy traffic. The sacred enclosure had become one vast exchange. In other words, mga minahal ko mga igsunan, what angers Jesus Christ is this. When the poor are neglected, bisan pag nagsimba pa God, Jesus is angry. Di ganita, kita ang ato rin kaugalingon itong ginauna. Nagsimba ganita, importante nga okay ko, bahala ng mga pobre diya, makasimba sila or dili. Basta kaya ako goods ko. When the poor are neglected, Jesus is angry. When the weak are exploited, Jesus is angry. Kung ang mga kalayahon sa uban i-exploit pagid nato, kay itabi nato, Jesus is angry. Kung ang reputasyon sa uban nga nakasala, instead nga atong tabunan o protektaran na sa church, kung atong ipadako o atong pakaulawan, Jesus is angry. When the vulnerable are abused, ang katong mga luoy kayo nga mga katauhan, mamanipulate, Jesus is angry. And when God's people are spiritually manipulated, kung magpabilin pagyapon ta, nga ingnon ta na pangalagad mo, kay kung di mo ngalagad, may impirno mo, butingan mo, bubuan mo hampak, luoy kay mo. Kung kana mo'y mahimong message sa itong simbahan, Jesus is angry because that is not the essence of the gospel. We come to church because of Christ, not because of the fear of hell. Amen? Nata sa simbahan tungod sa gihimo ni Kristo, dili tungod kay nahadlok tag impirno o nahadlok tag hampak. Jesus is angry when these things are happening. And there's this quotation. Wala na po na itong ano. When sin, as what I've said, nag-struggle ta mag-picture out of an angry Jesus. But that anger is necessary. Ingon ni Bruce Borton, ingon siya, when sin required anger, Jesus exercised the appropriate response. Basta adunay sala
ug injustice nga nagkinahanglan og suko kasuko, Jesus will respond accordingly. Mga igsoon, ingon ni George Knight sa Cross of Christ, George Knight usan ni sa to ang mga Adventist theologians, ningon siya, the wrath of Jesus is not like the wrath of men. Ang nakanindot lang tuon kay when we say that Jesus is angry, ang kasuko ni Jesus dili ni pareha sa kasuko sa tao. Ang kasuko sa tao selfish. Ang kasuko sa tao self-absorbed. Ang kasuko sa tao uncontrollable. According sa studies, basta suko gani ang tao, na ay division mo separate ang atong amygdala ug atong frontal lobe. Muna makasulti tag mga di maayo na atong basulan paghuman. Muna basta suko ang tao. But the anger of Jesus is not the same with the anger of man. It is not weakness. It is not uncontrollable. It is not unpredictable. Instead, the anger of Jesus Christ is consistent with His loving nature. When Jesus is angry, it is still loving. Ang kaning mga bana ug asawa usahay magipanahon nga masuko guro mo. Pero lisod na kayo tan-aw na tong bana asawa igsuon nga loving pagsuko na. Kayo ubang mga asawa mangabog naman. Awan na tres balay. Mura po na ako nadungog kay wa pa man ko asawa. Masawahay pa man pero makulbaan ko. Doon na ko maminyo niya sa makadungog ko ginana na mga storya na mga eksperyensya sa mga minyo ba. But the good thing is the love of Jesus bisan ang iyang anger is consistent with His loving nature. And in fact, I would say that He is angry because He loves. Suko si Jesus because tungod kay nahigugma siya. And when we say nahigugma, His love, the love of Jesus, can't endure willful sinning and injustice inside the church. Di maktanaw si Ginoong Hesus, masakitan siya, ug masuko gid siya tungod kay inconsistent. Dili na siya uyon sa gugma niya kung adunay pagpadayon sa pagpakasala sulod sa simbahan ug kung adunay injustice sulod sa church. When I say spiritually manipulated, my son, natay mga cases of abuse, sexual abuse atong church. Unyang himon sa atong church at orang inon na ay na lang pagkasukaso kay maulawan ta, pasayloan na lang na ang Ginoo gani nakapasaylo. Mo na perminti among madungog. Ang mga kaigsunan dito luoy kay nagsigigilak. Kay di sila ka pursue case kay masuko ang Ginoo kung mo pursue sila kay dapat mo pasaylo ra sila. I am not against forgiveness. Forgiveness is such a beautiful virtue. Lami kay nang mo pasaylo ka nang grabe ang nahimo na nga sala pero nakapasaylo gihapon ta pertina ka sweet, pertina ka lami nga virtue. But let me tell you, my son, kung naaga ni injustices sa sulod sa simbahan, dili ang perpetrator, dili ang nag-cause sa crime, especially kung criminal cases, dili ang nag-cause sa crime or dili ang church ang muingon nga, pasaylo na lang guna, nakapasaylo kayong Ginoo. Because while God is love, remember, while God is love, God is also justice. And that the two will always go together. You can forgive while pursuing the case. It might be new to you. Pero sa Adventist Mental Health Association na may kauban na attorney, and dili pwede sa balaod sa Pilipinas, according sa among aming kauban na attorney, dili pwede nga kung criminal na gani ang cases, wala na jurisdiction ang church na mo intervene na mag-apil-apil kung criminal cases. Kung civil cases, pwede pa. And I think that is consistent with the Bible. The Bible is clear that God cannot endure willful sinning and injustice inside the church. Now, notice this, importante kini Megson. Sa libro sa Isaiah, nag-ingon ang Ginoo through Isaiah, bring no more vain offerings. Ay namog sigigdala ng inyong halad, kanang inyong insenso, di na ko ganahan, ingon ang Ginoo. Ang kanang inyong new moon, kanang inyong sabat, di na ko ganahan. Ang kanang inyong pagsigig, tapok-tapok, di na ko ganahan. I cannot endure, yun siya. I cannot endure iniquity and solemn assembly. Yun ang Ginoo nga, di na nako ganahan, di na nako kaya. Ang inyong mga new moons, ang inyong mga pista, masuko na ko.
They have become, ayun rin, they have become a burden to me. I am weary of bearing them. Ngano daw? Unsay kaso, unsay context ani? Tungod kay during sa time ni Isaiah, ang Israelites, they were practicing injustice and abuse. Sulod sa Israel. Nasige gyapon sila simba yun ang Ginoo. Di na ko ganahan. Setula na ninyo, proclaim justice. Or else, di na ko ganahan maminaw sa inyong simba o kanang inyong mga kanta. I don't like it anymore. It's a burden to me. If we will adapt this, stop bringing your empty worship. Your songs, no matter how loud, means nothing when your hearts are far from me. Your Sabbath gatherings, your conferences and retreats, I cannot endure worship that is mixed with pride, injustice, and hidden sin. Your programs and celebrations have become a burden to me. I am weary of rituals without righteousness. Ingon niya kang Amos, same context, mauga po ng context ni Amos maigsoon. Gingnan niya ang Israel through Amos, I despise your feast, and I take no delight in your solemn assemblies. Di na ko ganahan. Do not think na pag mo sa simbahan, mo worship mo, malipay na ko. I am more interested in how you care. Mas interesado kung giunsa ninyo pagpalangga, pagatiman ang inyong mga kaigsunan kay kung ginaunsa ninyo, kaysa kung ginaunsa ninyo pagsimba o pagkanta. Kung balikon maigsoon, to make it clear, basig napaspas ra na akong istorya. Kinayon ako kung tingog. Mas interesado ang Ginoo magtanaw kung giunsa nato pag-atiman o pagpalangga atong mga kaigsuunan sa simbahan kaysa giunsa nato pagkanta o pagwali. His love, number one, His love cannot endure willful sinning and injustice. Second, His love cannot endure indifference. Tanawan ninyong Biblia, nag-ingon, Hosea, for I desire steadfast love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. Mas ganahan ko, ang gugmas Ginoo nag-require nga ato ang higugmaon ato makaigsuunan sulod sa simbahan. Mas importante na kaysa sa kadako sa tuang ikapulo o sa kadako sa tuang halad. Number one, second, mga igsuon, nganong, kabulumong anong suko gyud ang Ginoo, it's because His love protects the poor. Ang iyang gugma nagaprotektar sa mga pobre. Muna, kung basahon ninyo ang James chapter 5, verse 1 to 4, ingon din ni sa James, come now, you rich, duol mo mga dato, weep and howl for the miseries that are coming upon you. Yun ni Santiago, na duol mo mga dato, og hilak na lang mudaan sa may tabo ninyo. Nga naman daw, yun din behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. Yun ang Ginoo, hali mo, suko gid ang Ginoo, ano siya, kamo nga mga amo, kamo nga mga dato, hilak na lang mudaan. Tungod kay adunay maabot ninyo, tungod kay nibalik na ko ang hilak sa mga trabahante ninyo na wala ninyo swelduhi ug tarong. Why? Because God is hurt and God hates injustice. It's not enough that we sing. It's not enough that we give. Dili igo ang ato ang pagkanta, pagwali din. What is required from us is to do justice. To uphold justice in the church. Kay I would say, kung naay lugar nga dapat perminti mo pataas sa hostisya, dapat ang atong iglesia. Mga minahal na ko mga kaigsunan. He is angry. Remember, He is angry because He loves. And second, He is angry because He corrects. Suko siya, pero dili siya suko tungod kay nagdumot siya. Suko siya tungod kay gusto niyang badlungon taron masabtan nato nga ang atong gihimo dili maayo mo nang suko siya aron niya iyatang makorek. The Bible says, tumbalikon, gi-correct niya ingon si Jesus Christ, take these things away. Pahawaan na ni, this is not how you worship.
Jesus is correcting our understanding of worship, mga son. You remember, na story sa Samaritan woman sa John chapter 4. Ang kaning maong babae, ingon siya dito nga naman mo mga Hudiyo, nga ginaingnan manin ninyo nga ang templo nga worshipanan, ang mga Diyos man God, ang ilang gitudlo na ang acceptable worship sa Ginoo, ang temple ra gyud sa Jerusalem. Kung wala ka sa Jerusalem, ang imong worship dili acceptable. Pero ang problema ani, kay ang mga Samaritans, di sila pwede mo adto mo worship uban ang mga Jews. Muna sa diha nga nag-encounter si Jesus ug kining babae, ingon ang mga babae nga naman nga dili may pwede mo worship dinhi sa among lugar, nga diri man nag-worship ang mga forefathers. And then kabulumon sa ito Jesus, ayon ni Jesus, there will come a day. You will no longer worship me in Jerusalem or diri sa Samaria. You will worship me in spirit and in truth. Jesus is angry with how we worship without implementing justice sa atong iglesia. And in fact, mga igsoon, I would say that worship, importante ni, that He's correcting us, that worship is not about the arrangements or the parts of the program. Abi man gud nato nga makapalipay sa Ginoo ang kanang yung organized gid kay nga programa. Abi nato makapalipay sa Ginoo kanang stricto gid kay nga pagkanta sa pulpito. Abi gyud nato nga makapalipay sa Ginoo ang kanang nindot gid kay nga plastada gyud. Yes, it's true. It might please God. Pero why lain nga mas makapalipay sa Ginoo kaysa kanang atong atimanon ang mga pobre sulod sa atong iglesia. Muna'y mas labaw kaysa kanindot sa inyong program, sa kanindot sa inyong simbahan. Because God is angry with injustice and unfairness because He is love. And He can be angry because He has authority. Pagpataas pa lang ni Jesus Christ sa latigo, nang layas na ang mga tao. Ang katong mga nagnegosyo, why? Because it was a shown. Gipakita ni Ginoong Hesus nga siya ang naay authority. Sometimes, natay pamati sa simbahan, nga kung kita gani ang pinakataas og ranggo, or kita gani ang pinakadako og nahatag, kita ang naay authority. Taas ni Ginoong Hesus ang iyang latigo. No! Dili ang pinakadako o galad. Dili ang pinakadugay sa simbahan. Dili ang pinakasayo sa Sabbath School. Dili ang pinakamaayo mawali ang authority sa church. Jesus is the supreme authority. And the authority of Jesus is written in the scripture. Na din ni mga kaigsunan ang authority ni Ginoong Hesus. He is anger. And next, look at this verse, especially kanang highlighted part. It says, Jesus overturned the tables. Gipang yabo ni Ginoong Hesus. Gipang tuwang ni Ginoong Hesus ang mga lamisa. What does that mean? Jesus has the authority to command us not to be at tables that He would overturn. Di ta pwede mo lingkod sa mga lamisa nga kung si Jesus na diha, iyan ang ituwang. Kanang mga lamisa nga magsugod ni taglingkod ang lamisa, magsugod na taghisgot sa mga sala sa itong mga kaigsunan. Ituwang na ni Jesus kanang mga lamisa. Kanang atong sumsuman ang kanang kaluyahon sa tuang mga leaders, mga kaigsunan. If Jesus is there, tuwangon na ni Jesus. Why? Because Jesus is angry with preying on the vulnerable. Kung natay nakita may igsoon nga nasa pakyas, instead nga itong libakon nga nung dili na lang man nato, tambagan, istoryahan, o gigugmaon. Again, the next time, unaunahan ninyo, the next time nga magtigo mo wherever, bisan asa nga table, nga magsugod mo, pray sa mga vulnerable, ug naay mga kulayahon. If Jesus is there, iyan ang ituwang na nga mga lamisa. And He has the authority. He has the authority nga tuwangon ang mga lamisa, and we should not be sitting in the tables that Jesus will overturn. And, nawa ninyo, ang last part, muna ang beautiful sa anger ni Jesus. Because it is an anger that attracts the needy. Tanawan ninyo ang next part. Pag human kang gipang tuwang ni Jesus, ang Bible nag-ingon, and the blind and the lame came to Him at the temple,
and He held them. Ang katong mga maluyahon, ang katong mga nagsakit, human nga gipakita ni Ginoong Hesus iyang kasuko sa unfairness, injustice, ang mga adunay kinahanglan, ni duol sila kang Ginoong Hesus nga wala sila nahadlok. Let me emphasize this. Ang mahadlok sa kasuko ni Ginoong Hesus, ang mga tao lang nga og injustice sa church. Kaya ang mga taong adunay kinahanglan, dili mahadlok sa kasuko ni Jesus Christ. In fact, ang iyang kasuko sa injustice, mo hinungdan nga di ta mahadlok nga moduol niya. Amen? God gets angry because He loves all of us. He's angry. Remember this. I hope ma-project ang next slide. He's angry with our sins that hurts us. So ko sa Ginoong Hesus sa sala nato nga nakapasakit nato ug nakapasakit sa uban. He is angry with injustice that hurts us. So ko sa Ginoong Hesus sa injustice nga nakapasakit nato ug nakapasakit sa uban. He is angry with exploitation and manipulation of the vulnerable. So, He corrects us. God, you have to make it clear, mga igsoon, that God gets angry. But His anger is for us and not against us. Ang iyang kasuko alang sa mga maluyahon. Ang iyang kasuko alang sa mga pobre. Ang iyang kasuko alang sa mga makasasala. Ang iyang kasuko alang sa mga maluyahon. His anger is for us and not against us. But His anger is to protect us and not to destroy us. And more importantly, His anger is for us because He loves us. And I would say mga kaigsunan, I praise God. I praise an angry God because He cares. He cares for sinful individuals like me. I praise God that He is angry with injustice. I praise God that He is angry with indifference. Daigon akong Ginoo nga di siya ganahan og injustice sulod sa simbahan. Daigon akong Ginoo na suko siya basta naay ginadaw-daog sa simbahan. Akong gidayeg ang Ginoo nga suko siya basta naay ginalibak-libak sa simbahan because He loves me, a sinner. He loves all of us. I praise an angry God because the same angry God is a God of love. Amen? Mga igsoon, I appeal to you. Then ako daghan na kay kog na istorya. But let me heartily and sincerely appeal to you. Well, Jesus is love. Jesus is angry. Pwede ba that will make this church atong himuon ning simbahan a safe space for fairness and justice? Amen? Kaniuntang atong simbahan sa bagong taas ang pinakaunang lugar duulan sa mga tao kung gusto sila mangita og hustisya og fairness. Dili nga din sila maka-experiensya og injustice. We're all sinners. Makasala ang tanan. But we can come to Him because we are needy and He loves us and He is angry with anything that hurts us. So ko ang Ginoo sa bisan unsa nga nakapasakit nato. Let me end this with a word of prayer. Let's pray. Dear Lord, among mahigugmaon nga Dios, pero suko sa inustisya o unfairness, kami nagaduol kanimo. Tabangi ang among iglesia sa bagong taas. Tabangi mi nga maduol kanimo. Aron nga ma-emulate namo ang imong gugma. Ug sugod karon ug sa malabot nga maadlaw hangtod sa imong pagbalik, ang kining iglesia sa bagong taas mahimong lugar diin ang mga kaigsuonan mo duol ug ilang mabati nga gihigugma, gipalangga o giprotektahan sila. Kung na may mga kaso Ginoo sa injustices sa kagahapon,
Kung na may mga kaso sa mga libak-libak sa gagahapon, kung na may mga kaso Ginoo na nakapasakit mi sa among mga kaigsuunan, akong giampo nga ikaw magapataylo kanamo. Og bag-uhang among mga kasing-kasing, pasabta mi sa kalalom sa imong gugma, og tudloi mi nga mahigugma sa uban. Salamat sa imong kaluoy Ginoo. Salamat nga kami mahimong pinasaylo tungod kay wala ka nagdumot kanamo. Kining tanan among gipangayo og gilawman madawat. We have assurance in the name of Jesus. In His powerful, loving name we pray. Amen and amen.